Hello, good afternoon. Good afternoon po once again in my welcome in my vlog Rufa's Kitchen. So sa tanghaling ito, magluluto ako ng inimirienda ko kasi gustong gusto ko talaga magmerienda ng tinapay. So sa tanghaling ito, papakilala ko na kung ano tong lulutuin ko. So yung tinapay na pangkaraniwan natin na mabibili sa ating bakery. So, una, mayroon tayong 2 cup na flour, mayroon tayong 1/4 cup na sugar, mayroon din tayong 1/4 cup na milk powder, mayroon tayong shortening. Don't worry, kasi sa dulo ng video ko, doon ko ilalagay yung mga measuring. So, mayroon tayong butter, no? Mayroon tayong salt, mayroon tayong, dito ko na lang susukatin, mayroon tayong, yeast. So, ito yung yeast natin. 1 tablespoon. At ito yung ating tubig. So, una, lalagay na natin yung ating gatas, asin, asukal, yung ating yeast, yung ating shortening, butter. So, lalagay ko muna ito dito. So, kung hindi pa ninyo nakikita, ilalapit ko pa kayo ng gusto. So, yung ating shortening. So, yung mga lahat ng ingredients na pinagsama-sama natin dyan, dito na yan. So, yan. Halo-halo natin para ma-mix ng gusto yung sugar, yung ating shortening, butter, salt, at ang asukal. So, lalagay na natin tong ating 2 cup na yan. So, yung 2 cup natin na harina, pagsama-sama na natin dyan. So, syempre, kakamayin ko na ha, kasi kung hindi ko kakamayin, hindi natin mararamdaman. So, tatabi ko lang. So, lalagay ko na itong tubig natin. No? Malakas ang ulan namin dito. So, yan. Kailangan magbanding yung so itong aking ginawa, try out ko lang po ito kung mag-work ito. So tina-try out ko lang kung mag-work, pwede mas maganda. Kung hindi naman mag-work, siguraduhin natin na mag-work para mayroon tayong ini-merienda. No? So, dagdag ako na, kasi 1/4 lang yung tubig, dadagdag ako ng kakaunti pang tubig. Kunti lang. Kasi hindi naman kailangan basang-basa. Yung sakto lang. Mayroon kasing flour na matakaw sa tubig. Pero itong may iba namang flour na yung 1/4 cup mo, eksakto lang. So, tingin ko eksakto na to. Dinagdagan ko lang ng konti, no? So, instead na 1/4 siguro, kalahati
kalahating cup. Yan ang pinaka, yan. Kasi kung 1/4 lang, kung masyado pang matigas, hindi naman talaga din, no? So, yan. So, imamasa lang natin ng mga 8 to 10 minutes ang pagmamasa. So, masa na natin dito. Malinis naman po yung aking lamisa. 8 to 10 minutes lang po ang pagmamassage dito. Ininid lang natin. Eight to 10 minutes lang ang nauurong na yung aking lamisa. So, konting massage lang. Kailangan lang dito talaga yung pulso mo. So, tama na ito, no? Okay. So, yun na. Okay na siya. 8 minutes lang. 8 to 10 minutes lang ang massage nito. Pero kailangan nakahit na yung inyong oven, ha? Kasi kung hindi nakahit yun, mag-aantay pa tayo ng mas matagal. So, tatabi na muna natin dito. So, mayroon ako dito. Ito. Dito natin siya ilalagay. So, yan. So, kukuha lang tayo ng ganito. No? Ang pag-ground niyan, kailangan mahigpit. Mahigpit dito sa dito lang tayo, so, ganito lang po. Dito, no? So, lalagay natin dito. Siguro ito mga, wag lang masyadong malaki, wag din masyadong maliit. Siguro ito, tingin ko mga 6, no? Pero masyado itong malaki. So, ayan o. Yan po. Yan no. Yan. So, kailangan nakahit na yung oven ninyo. Siguro mga 6 po ito, 7 o 8, no? So, kailangan pagkatapos nito, salang natin kaagad para makakain na tayo. Hindi natin kailangan ipatubo pa nito. So, ganun lang, no?
Dito natin lalagay. So, madalian lang to, no? Hindi kagaya ng ibang tinapay na kailangan mong ipa-bloom or paalsahin pa ng 1 hour. Ito, hindi na. So, yan ang ating so, masyado nang mainit yung ating ganun lang po. So, hindi na ako naglagay ng flour dyan sa lamesa kasi hindi siya didikit dahil may shortening siya. Ayan. So, more or less, mga 8 piraso po ito. Ayan. More or less, mga 8 piraso. Oo nga, 8 piraso talaga. So, lalakihan ko na. Malakas ang ulan sa amin. Yan. So, bilogin ko pa ng husto itong isa kasi medyo hindi siya bilog. Kailangan mahigpit ang bilog nyo, hindi yung malamya na bilog, no? Okay. So, nakagawa ako ng, di ba ito parang mushroom ito, nakagawa ko 2, 4, 6, 8. So, dire-diretso na natin itong ilagay sa ating oven na nakahit ng 210 Fahrenheit. So, lalagay ko na sa oven, no? Okay. Yan. So, lalagyan ko kasi ng harang gawa ng napakainit na napakainit kasi. Kaya, hinaharangan ko. Dahil kapag hindi ko hinaharangan, ang mangyayari yan, maiinitan yung aking binti. So, kukunin ko muna yung aking, kasi hindi ako ayan. Aha. So, hindi pala tama to kasi kapag hindi ko isusuot, hindi sila naging tama. So, anyway, ibibake lang natin siya ng 15 minutes. So, eto, alas 12:30. So, kita nyo, alas 12:30. Eksakto yan, 15 minutes, maya-maya. Merienda time na. So, aantayin natin ng 15 minutes. So, itong tinapay na ginagawa ko, tinatry out ko lang kung ano ang kahihinatnan. Kasi last time, nagawa din ako ng tinapay na kakaiba. Pero, nagiging naging maganda naman yung resulta. So, don't worry. Kasi yung mga sukat-sukat na yan, na hindi ko mini-mention, tignan na lang ninyo sa dulo ng video ito kasi lagi ko yun naman sinusulat ang mga measurement na kasama. So, napakainit dito sa ating kusina. So, ibibake lang natin. Kailangan tayo mga best dyan. Yung flour ninyo, 1 cup. Madali lang namang magbili ng flour. Mayroon tayong, pwede ninyong paghaluin yung first class at saka
third class kasi medyo may kamahalan yung ating first class. So, pwede niyo 1 cup first class, 1 cup din yung third class. So, anong tawag nito? Yung shortening kasi, bali, makakabili tayo ng 1/4. Bakit kaya nilagyan natin ng shortening? Kasi pang-add din yan ng pampalambot. So, bakit dinagdagan din natin ng star margarine? Okay din yung star margarine kasi pandagdag din yan ng linamnam. No? So, actually, ang powdered milk, pwedeng 4 tablespoon, pero ginawa ko na 1/4 cup para talagang malinamnam yung ating tinapay na ating ginagawa. Grabe ang init kasi bakit siya mainit? Dahil medyo umuulan-ulan dito. Kaya mainit ang ating panahon. Kung kunting ulan lang, talagang napakainit. Mabuti pa yung talagang malakas na malakas. So, ibibake lang natin siya ng 15 minutes. So, titignan ninyo kung baka mamaya sunog na, no? Pwede ninyong hanggang 15 minutes lang talaga siya. Hindi siya pwedeng patagalin. Kasi kung patatagalin ninyo, magiging matigas naman. Pero makikita rin naman ninyo na magba-brown naman ng konti, no? So, yung ating tinapay na ginagawa, pangkaraniwan yun na nabibili sa ating mga bakery. Kasi usually, bumibili ako niyan pag may nakikita ako gawa ng masarap kasi siyang isawsaw ng anong tawag nito? Ng kape, no? Pero, yun nga, kailangan lang isawsaw ninyo kasi medyo may katigasan yung ating tinapay na binibake natin. Kasi kung hindi natin isasawsaw, kailangan may pantulak kasi kung walang pantulak, baka mabibilabukan naman tayo. So, ang dali-dali lang talaga gumawa. Biruin mo yung 2 cup na flour. Although, yung mga margarine kasi nabibili ninyo, hindi naman ninyo gagamitin agad lahat yun. Kasi ang kinakailangan na natin, 1 tablespoon, 1/2 tablespoon o 1/2 teaspoon. Ang pinaka-ano lang naman dyan is yung ang star margarine hindi naman mahal. Ang ating shortening, yung lard, yung white na parang white lang nga siya, pero para na rin siyang star margarine, excuse me. So, yung sugar natin, pwede ninyong bawasan kung talaga kayo na huwag masyadong matamis. Yung ating salt, kailangan, wala ako kasing refined salt. So, ang ginagawa ko yung medyo rock salt, pero hindi naman talaga siya rock salt na rock salt, kumbaga pinong-pino naman ng konti, pero hindi kagaya ng refine, yung talagang iodized, dahil ma-distribute mo ng husto talaga. At ito, baka may makakain pa akong buo-buo ng konti. Pero anyways, wala namang problema kasi kahit pa paano yan, maliliit naman ng konti yung asin ko. So, itong tinapay na to, hindi kagaya ng ibang tinapay na ibubloom mo ng 1 hour. Tapos, ininit mo uli, tapos ibubloom mo naman uli ng paaalsahin mo na naman ng another 30 minutes. So, itong tinapay na to, pang madalian, kung talagang gusto mong kumain ng tinapay, no, wag nang bumili, gusto mong ikaw ang gumawa, para sure ka na malinis naman yung tinapay din sa bakery, para sure ka na ikaw talaga ang gumawa at nakakasigurado ka at natututo ka pa rin, no? Instead na bibili ka. Mas maganda kung gagawa kayo dahil natututo ka tuloy. Kung mayroon mong palpak, so sa susunod, ikukurit mo na hanggat sa ma-perfect mo na po. This time, first time kong gumawa ng ganito ng tinapay na ganito. Yung mushroom tinapay, mushroom bread. Oo. So,
paki-like, paki-share, paki-subscribe, paki-view at paki-hit na rin yung notification bell para lagi kayong updated tuwing ako'y nagluluto dito. Kasi mga 3 weeks yata hindi ako nakapagluto dahil sobra-sobra ang aming trabaho. Wala yung DO parang pinapahinga ako na instead na gagawa ako ng vlog, hindi na ako gumagawa kasi parang pinapahinga ko yung sarili ko dahil kailangan na magtrabaho talaga. So, kung mag-vlog pa ako, wala akong enough energy. So, mga 3 weeks siguro, hindi ako nakapag-vlog. Kaya this time, nag-vlog na ako para mayroon naman akong i-upload, no? Actually, kanina, mayroon talaga akong nagawa na ahead of time, no? Makikita ninyo dito, anuhin ko lang, kasi nilalagay ko dito sa aking microwave. So, bubuksan ko siya. So, ito na yung ginawa ko ng ahead of time, no? Baka mamaya mabulaga kayo. Pero hindi siya gaanong fine na nagbabrown, pero luto na siya. Ito yung resulta ng ating mushroom na tinapay. So, titikman ko, ito nasunog na ang puwit, kaya kinuha ko na siya, kahit hindi pa masyadong nagbabrown yung itaas. Kaya, ayan, yan. So, titikman ko na to, kasi ito ginawa ko kanina lang. Kailangan kasi na, mayroon akong luto na, kasi mag-aantay pa tayo ng 15 minutes. Baka maubos naman yung oras. So, tignan mo siya, guys. Oh. Ang hirap naman. Napaka-iskandaloso naman tong pawis na to. So, titikman ko. Malambot siya. Hindi siya matigas. Akala lang yun yung matigas, no? Kasi maputi pa siya. Hindi ko kailangan i-brown. Kasi sunog na yung puwit na. Total luto naman na din siya. So na lang yun sa kape. Masarap siya. Mayroon ako nakakaing asin. Kasi yung asin, medyo malaki-laki ng konti. Magaspang. Hindi kagaya ng iodized. So, ang sarap niya sa kape talaga, guys. Kaya, lagi kayong manood. At lagi niyo i-subscribe yung aking YouTube channel na Rufa's Kitchen kasi bihira lang talaga akong magba-vlog na ngayon kasi sobrang busy naman sa trabaho ko. So, paki-hit na rin yung notification bell para lagi kayong updated tuwing ako'y nagluluto dito. Kasi bihira lang akong magluluto ng mga ulam ngayon. Ang niluluto ko, gusto ko yung mga bread, gusto ko yung mga ibang gusto ko cake. Baka maybe next time gagawa ako ng cake. But itong isusunod ko, gagawa ako ng dragon fruit ice cream. Kaya abangan ninyo yan kasi napakadali lang. Kahit white siya sa ibabaw, actually brown ng konti. Hindi ko lang siya pinapa-brown ng husto. Kasi, hindi ko siya pinapa-brown ng husto kasi ayaw ko naman yung puwet niya sunog. Sakto lang to. Hindi talaga siya hilaw, hindi siya sunog. Sakto lang yung puwet niya, pero yung ibabaw niya, hindi siya gaanong brown. Pero, nakikita ko yung gitna, sakto lang ang luto niya. Kaya, tignan ko nga kung paiinggitin ko kayo. Kakainin ko ng kakainin ito. Napakalinamnam. Kung kayo gagawa nito, guys, kasi ang supposed to be ang
powdered milk dito is 1 tablespoon lang. Pero ginawa kong isang sachet ng Bear Brand, yung 33 grams. Ubusin na po ninyo yan kasi makikita nyo, masarap talaga siya. Promise talaga. Kaya lang, excuse me, excuse me, kaya lang talaga, medyo may nakain akong buong asin kasi nga medyo may pagka-rock salt yung asin ko. Wala na akong choice eh. Ayoko naman na bumaba pa para bumili lang. Baka pagdating ko sa baba, wala ding available. So, yun. Excuse me. Sundan lang ninyo yung aking description down below. Tapusin lang ninyo yung video ito kasi nandoon lahat ng recipe, yung mga measurement ng recipe ito sa tinapay ko. Kasi kailangan ko talaga naman na ilalagay lahat ng measurement. Tansyahin ninyo guys ha. Tansyahin ninyo paglagay kasi supposed to be ang tubig, ang water noon is 1/4. Pero nakikita ako medyo matigas pa talaga, hindi pa kayang haluin. So dinagdagan ko ng konti, mga 1 tablespoon. So ginawa ko ng kalahating cup, 1/2 cup, lahat-lahat, no? Pero wag naman yung masyadong palambutin. Kung alam niyo na nabuo na yung dough, wag na ninyo yung mamasa-masa, wag yung abutin noon kasi hindi na siya hindi na rin maganda. Kailangan sakto lang na ma-form ninyo ng ball. Basta i-mix lang ninyo ng 8 to 10 minutes. Okay na yun. Maaano na yun. Talagang, anong tawag nito? Oo, maayos na yun. Maluluto na yun. Kaya, pagkatapos, kailangan yung round ninyo, yung paggawa ng balls, kailangan mahigpit. Hindi yung ganun po ha. Kailangan igulong ninyo dito sa may lamisa, sa kneading area ninyo. Kasi kung hindi siya mahigpit, no, hindi, mas maganda yung mahigpit ng pagkagawa ng balls. Hindi po pwedeng ganun po ha. Kailangan po dito ninyo ininit, ira-round yung inyong tinapay na dough. So, kailangan dyan, mag-heat na kayo kaagad ng oven ninyo ng 205 to 210 Fahrenheit, no? Yung init. Kailangan kasi paglagay ninyo, init na kaagad siya. Huwag ninyong ilagay yung dough na hindi mainit kasi hindi maganda ang kinalalabasan. Hindi siya nakangiti. Parang malungkot. So, ang gagawin ninyo, i-heat ninyo siya ng mga 15 to 20 minutes. So, siguro, malapit na yun. Malapit na kasi kanina, siguro mga 30 minutes, matatapos na yun, no? Kasi 15 minutes lang naman. Alam nyo, akala lang niyo siguro hindi siya masarap, pero sobrang sarap siya. Mas masarap pa siya sa pandesal. Ito yung pangkaraniwan na nabibili sa mga bakery natin, no? Pinong-pino siya. Yung butter dito, 2 tablespoon nilagay ko. Yung lard, 4 tablespoon. No? Yung shortening, malinamnam siya. So, last time, gumawa ako ng binangkal gisibo. Mayroong, siyempre, nilalagay ko yan sa aking my day. So, may nakakita na sabi niya, gusto niya yung binangkal. So, pinatikim ko sa kanya. Okay naman daw. Pero hindi ko masyadong tinamisan yun kasi umiiwas na ako sa sobrang tamis kasi kailangan mag-lessen ako ng asukal kasi nga ang asukal ay hindi maganda sa akin. So, tingnan natin yung ating, so basta ito na yung ating finished product. So, hindi ko siya mamadaliin. No? Sakto-sakto sa kape.
Yung kapeng barako na kunting asukal lang, masarap siya. Promise, masarap siya. Talagang naubos ko yung isa kasi masarap siya. Guys, thank you for watching, pauulitin ko, paki-like, paki-share, paki-view, paki-subscribe, at paki-hit na rin yung notification bell para tuwing ako'y magluluto, lagi kayong updated sa aking mga recipe na pinapakita ko dito sa aking YouTube channel na Rofa's Kitchen. Kaya thank you for watching. Bye-bye! Okay.